Yo, what's up mga katumal? Wala nang intro, buksan na natin tong bagong deliver. Itong Tamiya 3D printed mini 4-wheel drive wheelshop Aligner Jig version 2. Ang haba na pangalan. So, unahan ko na kayo. Mag-share lang tayo ng konting knowledge, hindi pa ako ganun ka-expert. So, bisa na natin. Handa na natin mga kailangan. Kailangan natin ng bulak, alcohol, lumang chassis or sirang chassis, pang-align lang. Optional lang naman yan. Plies or long nose. Marker, permanent marker, tsaka or ano yan whiteboard marker para mabilis mabura. Paint marker, panghigpit ng gulong. Tissue. Wheel shop checker. Tires. Naka super hard tires yan. Mugs. Wheel shop. At syempre ang ating wheel shop aligner. So ayan, ang wheel shop natin ito ay mayroong 6 sides. So save lang din siya ng mugs, meron din siyang 6 side. So ang una natin gagawin ay ilagyan natin ng markings or pananda itong unang bahagi ng side na to para meron tayong palatandaan kung saan tayo mag-umpisa. So save lang dito sa mugs. So kanina nalagyan ko na. So sipatin lang natin yung pinaka-flat niya. Kailangan sakto yan. Yan. Both side. Hexagon. At ito na yung wheel shop checker para malaman natin kung tuwid ba tong wheel shop natin. So ang gagawin ko, ipapasok ko lang siya sa loob at dapat tatagos siya dun sa kabila. Yan. So try ko lang siya ulit mga 3 beses para sure lang. Baliktaran. So okay na siya. Straight siya ibig sabihin. At ito na ngayon yung ating Tamiya 3D printed mini 4-wheel drive wheel shop aligner jig version 2. So itong side na to pwede mong i-fix para hindi siya gumalaw, pero di ko siya gagawin kasi kailangan ko siyang masipat, silip-silipin. So gagalaw-galawin ko siya, hindi ko siya pwedeng steady. So isa sa gamit ng tools na to ay para malaman natin kung straight pa yung wheel shop natin sa pamamagitan na itong 3 screw na to. Malalaman natin kung naka-align ba siya. So gagawin lang natin, lagyan natin siya ng gabuhok na space. So ikpitan lang natin. Ganon din yung gagawin natin sa 2 katabing screw. Ginagamit ako pa nito kasi bago pa medyo mahigpit pa siya, masikip. Hirap i-adjust ng kamay lang. So yan, kapag inikot natin tapos huminto, ibig sabihin merong hindi naka-align. Ang gagawin natin, kung saan yung part na tumatama, halimbawa ganyan nasa gitna, i-adjust lang natin siya para ma-bend siya. Yung side lang na hindi naka-align. So dahan-dahan lang, bahagya lang natin ihigpitan para umangat hanggang sa mag-straight na siya. So magiging free-wheel na yan. So itong gitna natin, itong side na to, okay na. Dito naman tayo sa pinakadulo. So kailangan itong mugs na to, yung dulo ng mugs na to ay hindi tatama dito sa screw na to.
So same din dun sa kanina, lagyan lang natin siya ng gabofok na space. Then sipatin natin kung tatama ba yung dulo dun sa dulo ng screw. So same din dun sa kanina, kapag ka may tumama, huminto ulit sa pag-ikot, sabihin may hindi naka-line, adjust lang natin to. Yan, sagad mo lang siya. Tapos, itulak mo lang bahagya, pababa, palayo dun sa may screw. Yan, dahan-dahan lang para hindi biglaan. O di kaya, markahan mo yung side na nakabaluktot o hindi naka-align, tapos tanggalin mo yung mugs, gamitan mo na ang long nose. Or pwede ring ply. Same lang din kanina, i-bend mo siya para yung sa screw. Dumako naman tayo ngayon dito sa side na to. Dito, chinecheck ko kung pantay ba yung mugs sa pamamagitan na itong dalawang screw na to. Kasi minsan, yung mga mugs natin ay hindi perfect yung pagkakagawa. So yung iba, kapag hindi pantay ang ginagawa nila, tinitrim nila eh. Oo nga pala, yung mugs din natin, kailangan din natin i-align. At itatanggal kabit natin yan hanggang sa makuha natin yung zero niya, yung pantay na ikot niya. Si Bestie na mag-explain na, magsi-CR muna ako. Salamat paring Mike. So ito nga pala yung isa sa paraan ko sa pag-a-align gamit tong lumang chassis na sinira ko lang para numipis. AR chassis siya. So ito yung gamit ng tissue para hindi magasgasan yung way-shop natin. Gamitan natin yan. Sabay ng long nose. Tapos itapat lang natin doon sa mga minalkahan natin. Sa way-shop at saka sa mug. Ito yung ginagamit kong lumang chassis, yung wala pa akong way-shop aligner. Ngayon ginagawa ko siyang pang-guide lang. So yan, sisipatin ko kung umaalon ba siya. Hanggang sa mahanap ko yung zero or kahit yung close to zero. So kapag ka umaalon, lipat ko lang siya sa kabilang side. So, sabi ko nga kanina, meron siyang 6 sides. So, nasa number 2 na tayo. Tapat ko lang doon sa naka-mic, doon sa may mugs. Then, try ko ulit dito sa chassis. Papaikutin ko lang siya. So, pwede mo siyang paikutin counterclockwise or clockwise. Depende sa'yo. Yan, maalon pa rin. So, ganun lang. Ulitin lang so hanggang maubos yung 6 side na yan. Mas maganda kung saan yung next na side na ikakabit natin, doon natin ikagat yung long nose para itatapat na lang natin yung mugs na may marka. So para sa akin okay na to. Hindi siya totally zero pero close to zero na siya. So pwede na kahit paano. Pero para sure, try pa rin natin sa susunod na sides. Mas maganda nga kung lahat matry natin na sides para makita natin talaga yung close to zero. So, bengkong siya. Mas okay pa yung kaninang side. So, ibabalik natin siya doon. Yun na yung pinaka-zero natin. Di man perfect, at least close to zero.
Then, tas tinatry ko siya sa wheel aligner natin para mas masipat natin ang husto. Then, punasan natin ngayon yung mga markings na nilagay natin gamit ang bulak na may alcohol. Make sure lang na hindi matatanggal yung wheel shop sa mags para hindi maligaw yung alignment. Tapos, lagyan ulit natin ngayon ng permanent marker or paint marker yung para hindi na nabubura masyado. Lagay na natin, ipantay na natin yung markings natin sa mags at saka sa wheel shop. So, na-align ko na yung isa kanina, kaya okay na siya. Goods na. So, dito naman tayo ngayon sa tires. Lagyan natin ng markings, yung tires. Tapat natin dun sa markings sa may mugs. Para pag nilipat-lipat natin, di tayo maligaw. Alam natin kung saan tayo nag-umpisa. So, lipat-lipat lang natin kung nasipat natin na hindi pa siya pantay o hindi pa siya zero. Pag okay na, testingin naman natin dito sa may wheel aligner natin. So, okay na. Goods na siya. Align na po siya. At gamit naman tong paint marker, tanggalin natin yung mags. Lagyan natin yung pinakadulo niya, yung pinagkakabitan ng mags. So, ang purpose nito ay para humigpit yung kapit ng mags dun sa wheel shop. So, lagyan lang natin ng ganyan. Tapos, patuyuin lang natin, tsaka natin ilagay yung mags. So after nyan, pwede nyo nang punasan ng bulak na may alcohol yung mga sobra-sobra nating markings para malinis siyang tignan. So hopefully nakatulong sa inyo ang video na to. Kung hindi man nakatulong, ako na lang tulungan nyo. Paki-subscribe naman po yung channel. Like nyo na rin po yung bell button para ma-update kayo sa mga video na ilalabas natin. See you lamang po. Maraming salamat. Arigatou gozaimasu.